Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so last day natin sa Baguio ng mga estudyante natin. Kumakain sila. And second lesson natin sa The Richest Man in Babylon na nabili natin dito sa Baguio. Actually, matagal na ako naghahanap nito. Kasi napapanood ko sa YouTube, marami nagre-review. So, naging interested ako. So, what's inside The Richest Man in Babylon? And nasa few pages pa lang ako. Actually, gusto kong tapusin kagabi, kaya lang medyo late na. Ang daming lesson. So, let me share. Second lesson na natin to. Okay, sabi niya dito sa page 8. Consider also our sons. Are they not following in the footsteps of their fathers? So ito kasi yung kasaysayan nito, medyo ano siya, hindi ko pa siya natatapos pero at least alam ko yung summary na it's a parable na based sa likod na nakalagay parable. Mga secrets of rich. And one time there was this one person na nagtatanong bakit siya mahirap or bakit may friends silang mayaman, siya naman mahirap. And sabi niya nga, do sa first highlight ko, do sa first lesson natin is, after half a lifetime of hard labor, okay, I have an empty purse, alright? Then nag-worry na rin siya, kasi isn't our sons are following our footsteps. So, ibig sabihin, kung yung angkan na inangkan, okay, dumaranas ng kahirapan, break-even life, okay? Yung saktong buhay lang. Tapos ikaw ngayon, anak, eto ka ngayon. At nare-realize mo, sakto lang din ang buhay mo. Bakit yung nanay ko, yung parents ko, tas yung lolo't lola ko, yun din pinanggalingan nila. Ang buhay nila ay saktong buhay lang. Break-even, yung makaraos lang, di ba? Just to pay the bills and everything. Alright? So, ang sinasabi niya dito, you are following the footsteps. So, G-Libers, kung ngayong oras na to, kung kahit ikaw ay OFW o dito sa Pilipinas, nare-realize mo lang na parang yung buhay mo nagiging gaya ng buhay ng mga parents natin, parents mo, yung mga ninuno natin. Parang ganon. So, nabubuhay ka rin diyan sa kahirapan. It's because of this one thing. Because we tend to follow the footsteps, okay? We tend to follow the footsteps ng ating mga forefathers, okay? Ng mga magulang natin, ng mga parents natin. So, kung nare-realize mo, paano natin sinusundan? Di ba, minsan madalas sa atin, kung halimbawa, ang tatay mo driver, after some time, na-realize mo, driver ka na rin pala. Tapos yung anak mo lumalaki, driver na rin siya. So, we are following the footstep. Be careful on that. Kasi pag nakita mo na yung nagiging source of means or source of income ng yung family, it's not enough for you, for all of you, nung lumalaki pa lang kayo, ibig sabihin, hindi siya magandang gayahin. So, okay, ganito Doc, yan na yung skill na natutunan ko. Ito na yung buhay na naipamana nila sa akin. Alright, if at present yan ang ginagawa mo, yung work ng father mo ginagawa mo, yung work ng lolo mo siyang ginagawa mo, na alam mo naman na it cannot make you rich. Alright, so you have to do something. Tuloy mo yan, then take other steps. Like, you save, then you use your money. Okay? Or gawin mo yan for the meantime, then establish another source of income. Or start your small business. So, halimbawa, nabanggit ko kanina, driver ka. Diba? Yung parents mo, driver lang din. Hindi ko nilalang pero driver, pero yung buhay, break-even lang. So, ang gawin mo, magdagdag ka ng iba. Like, kung nagdadrive ka, pwede siguro yung wife mo, bigyan mo ng mapagkakakitaan. Like, mag-start ng sari-sari store, mag-start ng bigasan, kahit dyan lang mismo sa bahay, magtinda ng yelo, magtinda ng ice candy. So, at least merong ibang source of income yung family. So, hindi ka ngayon gumagaya 100% sa footstep. Nagaya mo man ng work, pero may gunawa kang dagdag. Nagdagdag ka dun sa source of income. And it's not bad, alright? So, this morning, ang challenge ko sa iyo ngayon, number 1, if there's a way na magkaroon ka ng ibang source of income, do it, okay? So, second, kung wala naman, yan lang talaga ang chance mo,
magdagdag ka ng additional source of income. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan mo kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!